Sa unang sandali pa lamang, malinaw na ang laban ng buhay ay hindi patas. Ngunit laging may puwang ang katahimikan ng isip. Hindi lahat ng yumayaman ay masuwerte. At hindi lahat ng tahimik ay mahina. May mga taong umaangat dahil sa ugaling hinubog ng panahon at disiplina. Ito ang uri ng lakas na hindi sumisigaw ngunit palaging nananalo. Ang yaman ay hindi lamang pera, kundi kakayahang manatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Maraming abala ang mundo, ngunit iilan lamang ang marunong pumili ng direksyon. Ang tunay na pag-asenso ay nagsisimula sa loob bago ito makita sa labas. Kapag ang kilos ay may prinsipyo, ang resulta ay sumusunod ng kusa. May kasabihan si Marcus Aurelius na nagsasabing ang kaligayahan ng buhay ay nakasalalay sa kalidad ng mga gawain. Ang bawat ugali ay binhi na may kapalit na ani sa tamang oras. Ang disiplina ay hindi parusa, kundi kalayaan na pinili araw-araw. Dito nahihiwalay ang panandaliang ginhawa sa pangmatagalang kaunlaran. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalaman ay mas nagiging makapangyarihan kapag ito ay naibabahagi. Ang paglago ay mas mabilis kapag sabay-sabay. Ang komunidad na may malinaw na layunin ay bihirang mabigo. Sa video na ito, hindi pangako ang ihahain kundi katotohanang nasubok ng panahon. 7 ugali ang bubuksan na may kakayahang baguhin ang direksyon ng buhay. Hindi ito mabilis na solusyon kundi matibay na pundasyon. Kung handa ang loob na humarap sa sarili, ang pag-asenso ay nagiging hindi maiiwasan. Ugali number 1, tahimik ngunit matibay na disiplina sa sarili. Ito ang kakayahang kumilos ng tama kahit walang nakakakita. Hindi ito umaasa sa emosyon kundi sa malinaw na paninindigan. Ito ay pinipili araw-araw sa maliliit na kilos na madalas binabaliwala. Dito unti-unting nabubuo ang pundasyon ng tunay na pag-asenso. Ang ugaling ito ay nagsisimula sa loob bago pa man ito makita sa labas. Ang disiplina ay pagpili ng mahirap ngayon upang maging magaan ang bukas. Ito ay hindi laban sa sarili kundi pakikipag-ayos sa mas mataas na layunin. Ang taong may disiplina ay hindi inaakay ng tukso at padalos-dalos na galaw. May malinaw siyang hangganan sa oras, lakas at atensyon. Sa ugaling ito, nagsisimulang magkaroon ng kontrol ang direksyon ng buhay. Kapag malinaw ang kontrol, nababawasan ang pagsisisi at pagkalito. Maraming naliligaw hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi sa kawalan ng direksyon. Ang disiplina ang nagbibigay hugis sa potensyal na matagal nang naghihintay. Kapag malinaw ang hangganan ng sarili, nagiging payak ang mga pasya. Ang payak ngunit tuloy-tuloy na tamang kilos ay bihirang mabigo. Sa ganitong paraan nahihiwalay ang panandali ang ginhawa sa pangmatagalang kaunlaran. Dito makikita kung sino ang handang maghintay para sa mas malaking bunga. May aral ang mga Stoic na ang tunay na lakas ay ang pamamahala sa sariling kilos. Hindi hawak ang mundo, ngunit hawak ang tugon dito. Sa bawat araw na pinipili ang disiplina, mas tumitibay ang loob. Ang katahimikan ng kontrol sa sarili ay mas makapangyarihan kaysa panlabas na ingay. Dito nagsisimulang magbago ang takbo ng kapalaran. Ang pagbabago ay hindi biglaan kundi bunga ng tuloy-tuloy na pagpili. Ang ugaling ito ay hindi agad napapansin, ngunit kalaunan ay hindi maitatanggi. Ito ang ugat ng tiwala sa sarili at respeto ng iba. Kapag matatag ang disiplina, nagiging natural ang pag-usad pa itaas. Hindi hinahabol ang oportunidad dahil kusa itong lumalapit. Ang kaayusan sa loob ay nagdudulot ng kaayusan sa resulta. Sa ganitong katahimikan, ang pag-asenso ay nagiging hindi maiiwasan. Ugali number 2, mahinahon ngunit malinaw na pagkontrol sa emosyon. Kakayahan ang manatiling matatag kahit may ingay at panggugulo sa paligid. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan upang manalo. Ang taong marunong magpigil ay bihirang magkamali sa mahahalagang sandali. Sa katahimikan ng emosyon, lumilinaw ang tamang hakbang. Dito nagsisimulang umangat ang antas ng pag-iisip at kilos. Ang emosyon ay natural ngunit hindi dapat maging pinuno ng desisyon. Kapag emosyon ang nauuna, madalas ang pagsisisi ang sumusunod. Ang mahinahong tao ay marunong maghintay bago kumilos. Sa paghihintay, nabibigyan ng espasyo ang tamang paghatol. Ang ganitong ugali ay nagliligtas mula sa biglaang pagkatalo.
Tahimik na sandata ito ng mga matatag na tao. Maraming pagkakataon ang nawawala dahil sa isang sandaling galit o takot. Ang pagkontrol sa emosyon ay paggalang sa sariling kinabukasan. Kapag hindi nadadala ng bugso ng damdamin, mas nagiging malinaw ang direksyon. Ang malinaw na direksyon ay nagbubukas ng mas maraming posibilidad. Sa ganitong kalagayan, ang desisyon ay nagiging mas matalino. Ang talinong ito ay may dalang pangmatagalang benepisyo. May turo ang mga Stoic na ang tao ay hindi nababagabag ng pangyayari kundi ng sariling pagtingin dito. Kapag nabago ang pagtingin, nababawasan ang bigat ng emosyon. Ang panloob na katahimikan ay hindi kahinaan kundi lakas. Dahil dito, ang mahinahon ay madalas nauuna. Sa bawat emosyon na napipigil, mas tumitibay ang karakter. Ang karakter na ito ay hinahangaan at pinagkakatiwalaan. Ang ugaling ito ay nagbibigay ng dignidad sa pananalita at kilos. Hindi kailangan ng malalakas na reaksyon upang ipakita ang lakas. Kapag kontrolado ang emosyon, mas nagiging maayos ang ugnayan sa iba. Ang maayos na ugnayan ay nagbubukas ng mas malalaking oportunidad. Sa ganitong paraan ang pag-asenso ay nagiging tuloy-tuloy. Ang katahimikan ng loob ay nagiging tahimik na anyo ng yaman. Ugali number 3. Malinaw na pananagutan sa bawat kilos at pasya. Ang pag-angkin sa sariling desisyon ay tanda ng tunay na lakas. Walang paglago sa taong laging may itinuturong dahilan o ibang tao. Ang pananagutan ay pagharap sa resulta ng walang reklamo. Sa ganitong asal nagsisimulang tumibay ang kredibilidad ng isang tao. Ang kredibilidad ang tahimik na puhunan sa pangmatagalang pag-asenso. Kapag inaako ang pagkakamali, mas mabilis dumarating ang pagkatuto. Ang pagkatuto ay hindi nanggagaling sa tagumpay, kundi sa tapat na pagsusuri. Ang taong may pananagutan ay hindi natatakot sa pagkukulang. Sa halip, ginagamit niya ang bawat pagkukulang bilang gabay. Ang ganitong ugali ay bihirang makita ngunit madaling mapansin. Dito nahihiwalay ang palusot sa tunay na pag-unlad. Maraming oportunidad ang nagbubukas sa taong mapagkakatiwalaan. Ang tiwala ay hindi hinihingi kundi pinatutunayan sa kilos. Kapag malinaw ang pananagutan, nagiging matatag ang reputasyon. Ang matatag na reputasyon ay mas mahalaga kaysa panandali ang papuri. Sa mundo ng pagkakataon, mas pinipili ang maaasahan kaysa magaling lamang. Ang ganitong uri ng tao ay palaging may lugar sa mesa. May aral ang mga Stoic na ang kapangyarihan ay nagsisimula sa pag-angkin sa sarili. Hindi maitatama ang hindi inaamin. Kapag inaako ang papel sa bawat resulta, nawawala ang takot sa pagkabigo. Ang pagkawala ng takot ay nagbibigay laya sa tamang pagkilos. Sa ganitong kalagayan, ang loob ay nagiging payapa. Ang payapang loob ay malinaw mag-isip sa gitna ng hamon. Ang ugaling ito ay nagbubunga ng respeto mula sa sarili at sa iba. Walang saysay ang yaman kung walang dignidad ang pagkatao. Kapag buo ang pananagutan, nagiging buo rin ang direksyon. Ang direksyong may integridad ay bihirang humantong sa pagkasira. Sa tahimik na pagtanggap ng responsibilidad, unti-unting lumalawak ang impluensya. Doon nagsisimula ang tunay at pangmatagalang pag-asenso. Ugali number 4. Tahimik ngunit tuloy-tuloy na pagpapabuti ng sarili. Ang pag-unlad ay hindi bigla ang pagbabago, kundi araw-araw na pag-ayos. Mas mahalaga ang maliliit na hakbang na paulit-ulit kaysa malalaking pangako. Ang taong patuloy na humuhubog sa sarili ay bihirang maiwan. Sa ganitong landas, ang progreso ay nagiging natural na resulta. Ang katahimikan ng pag-unlad ay mas totoo kaysa ingay ng pagpapakita. Ang oras ay kumakampi sa taong marunong maghintay at magsikap. Ang bawat kaalaman na nadaragdag ay nagiging sandata sa hinaharap. Ang pagpapabuti ng sarili ay hindi para sa papuri ng iba. Ginagawa ito dahil may malinaw na pamantayan sa loob. Kapag mataas ang pamantayan, kusang tumataas ang kalidad ng buhay. Ang kalidad na ito ay bihirang nakukuha ng walang pagsisikap. Maraming humihinto kapag wala nang pumapalakpak. Ang tunay na pagsasanay ay nangyayari kahit walang saksi. Sa mga sandaling tahimik, doon mas nahahasa ang disiplina. Ang disiplina sa pagkatuto ay nagbubunga ng kalayaan sa pagpili. Mas maraming kakayahan ang nagbubukas ng mas maraming landas. Ang mga landas na ito ay may dalang mas matatag na oportunidad. May pananaw ang mga Stoic na ang kahusayan ay bunga ng ugali at hindi ng swerte. Ang araw-araw na pagsisikap
ay mas mahalaga kaysa bihirang inspirasyon. Kapag patuloy ang paghubog sa sarili, nababawasan ang takot sa hinaharap. Ang kakayahanang nagiging sandigan sa oras ng pagsubok. Sa ganitong katatagan, nagiging mahinahon ang pagharap sa hamon. Ang kahinahunan ay nagbubunga ng malinaw na pasya. Ang ugaling ito ay dahan-dahan ngunit malalim ang epekto. Hindi agad napapansin ngunit kalaunan ay hinahanap-hanap. Kapag mahusay ang sarili, hindi kailangang magpaliwanag ng halaga. Ang resulta ang kusang nagsasalita. Sa tuloy-tuloy na pag-unlad, lumalawak ang tiwala ng mundo. Doon nagiging tahimik ngunit matibay ang pag-asenso. Ugali number 5, matalinong pamamahala sa oras at lakas. Ang oras ay hindi nadadagdagan, kaya ang paggamit nito ang tunay na sukatan. Hindi lahat ng abala ay mahalaga, at hindi lahat ng mahalaga ay maingay. Ang taong marunong pumili ng inuuna ay bihirang magmadali. Sa ganitong pamamahala, nababawasan ang pagod at pagkalito. Ang malinaw na schedule ay nagiging anyo ng respeto sa sarili. Ang lakas ay dapat inilalagay sa may kabuluhan na gawain. Ang sobrang pagkalat ng atensyon ay nagbubunga ng kaunting resulta. Mas mainam ang kaunting gawain na may lalim kaysa marami na walang saysay. Kapag alam ang hangganan, mas tumitibay ang konsentrasyon. Ang konsentrasyon ay nagbubukas ng mataas na kalidad ng output. Ang kalidad na ito ang hinahanap ng mundo. Maraming napapagod hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi sa maling prioridad. Ang tamang pamamahala ng oras ay nagbabalik ng enerhiya. Kapag may pahinga sa tamang oras, mas tumatalas ang pag-iisip. Ang malinaw na pag-iisip ay nagbubunga ng mas maayos na pasya. Ang maayos na pasya ay nagliligtas sa oras at yaman. Sa ganitong ikot, nagiging disiplinado ang pag-usad. May aral ang mga Stoic na ang buhay ay maikli kaya dapat ilaan sa may halaga. Ang pagsayang ng oras ay pagsayang ng pagkakataon na hindi nababalik. Kapag sinadya ang bawat oras, nagiging makabuluhan ang araw. Ang makabuluhang araw ay nagiging makabuluhang taon. Sa ganitong pananaw nawawala ang pagkaatad. Ang katahimikan ng malinaw na schedule ay nagbibigay lakas ng loob. Ang ugaling ito ay nagbubukas ng espasyo para sa mas mahalagang bagay. Hindi kailangang punuin ang araw upang masabing produktibo. Kapag may kontrol sa oras at lakas, nagiging balanse ang buhay. Ang balanseng buhay ay mas matibay sa harap ng pagsubok. Sa ganitong ayos, ang pag-asenso ay nagiging tuloy-tuloy. Ang oras ay nagiging kakampi at hindi kalaban. Ugali number 6, kakayahang maghintay at unahin ang pangmatagalang kapalit. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang tumanggi sa panandaliang aliw. Hindi lahat ng mabilis ay tama at hindi lahat ng mabagal ay talo. Ang taong marunong maghintay ay bihirang magsisi. Sa ganitong pag-uugali nahuhubog ang matibay na direksyon ng buhay. Ang paghihintay na may layunin ay anyo ng katalinuhan. Maraming nawawala sa landas dahil sa paghabol sa agarang ginhawa. Ang panandaliang saya ay madalas may kapalit na pangmatagalang bigat. Ang kakayahang magpigil ay proteksyon laban sa maling pasya. Kapag malinaw ang hinaharap na hinahangad, mas madali ang pagtanggi sa tukso. Ang pagtangging ito ay nagiging puhunan sa mas malaking gantimpala. Dito nagsisimulang maging maingat ang bawat hakbang. Ang pasensya ay hindi kahinaan kundi disiplina ng isipan. Ang taong may pasensya ay marunong magtanim bago umani. Sa bawat araw na hindi sumusuko, mas lumalalim ang pundasyon. Ang malalim na pundasyon ay hindi basta nabubuwag ng unos. Sa ganitong tibay, nagiging kalmado ang pagharap sa hamon. Ang kalmadong pagharap ay nagbubukas ng mas malinaw na landas. May turo ang mga Stoic na mas mahalaga ang kontrol sa pagnanasa kaysa kontrol sa mundo. Kapag tahimik ang pagnanasa, nagiging malinaw ang paghatol. Ang malinaw na paghatol ay nagliligtas mula sa padalos-dalos na hakbang. Sa pagpigil ng sarili, mas nagiging malaya ang loob. Ang kalayaang ito ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Dito umuusbong ang tunay na kapanatagan. Ang ugaling ito ay nagbubunga ng tiwala sa proseso ng buhay. Hindi minamadali ang resulta dahil nauunawaan ang halaga ng oras kapag handang maghintay. Mas handang humawak ng mas malaking responsibilidad. Ang responsibilidad na ito ay kadalasang may dalang mas malaking gantimpala. Sa tahimik na pasensya, dumarating ang tamang panahon. Doon nagiging ganap ang pag-asenso na may dignidad at lalim. Ugali number 7, tahimik na integridad at paninindigan sa prinsipyo.
Ang integridad ay ginagawa kahit may kapalit na pagkawala. Ang taong may prinsipyo ay hindi nagpapalit ng halaga para sa pansamantalang pakinabang. Sa ganitong ugali nagmumula ang tunay na tiwala ng mundo. Ang tiwala ay mas mahalaga kaysa anumang mabilis na tagumpay. Dito nagsisimulang maging matibay ang pangmatagalang pag-asenso. Ang paninindigan ay hindi ingay kundi consistent na kilos. Hindi kailangang ipakita ang tama dahil kusa itong lumilitaw sa gawa. Kapag malinaw ang prinsipyo, nagiging simple ang mga desisyon. Ang simpleng desisyon ay nagbabawas ng pagkalito at pagsisisi. Sa ganitong kalinawan, nagiging maayos ang direksyon ng buhay. Ang ayos na direksyon ay bihirang humantong sa pagsisisi. Maraming nasisira hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi sa kawalan ng integridad. Ang integridad ang nagiging bantay sa oras ng tukso. Kapag matibay ang paninindigan, hindi kailangang magpaliwanag ng pagkatao. Ang reputasyon ay kusang nabubuo sa mahabang panahon. Sa mundo ng oportunidad, ang may prinsipyo ang pinipili. Ang pagpiling ito ay madalas may dalang mas malaking pananagutan. May aral ang mga Stoic na ang dangal ay hindi ibinibigay kundi pinangangalagaan. Kapag buo ang loob, hindi natitinag ng panlabas na presyon. Ang katahimikan ng konsensya ay anyo ng yaman na hindi mananakaw. Sa ganitong katahimikan, nagiging matatag ang paghatol. Ang matatag na paghatol ay nagliligtas sa maling landas. Dito nananatiling buo ang pagkatao sa kabila ng pagsubok. Ang ugaling ito ay nagiiwan ng bakas na hindi nabubura ng panahon. Hindi lahat ng yaman ay nasusukat sa bilang. Ang yaman ng prinsipyo ay nagbubunga ng respeto at impluwensya. Kapag may respeto, mas malawak ang naaabot. Sa tahimik na integridad, nagiging makabuluhan ang tagumpay. Doon nagtatapos ang 7 ugali at nagsisimula ang tunay na pag-asenso. Ang landas ng pag-asenso ay hindi madalian at hindi rin maingay. Nabubuo ito sa mga ugaling pinipili kahit walang pumapalakpak. Ang tunay na yaman ay bunga ng katahimikan ng loob at tibay ng prinsipyo. Kapag maayos ang sarili, kusang sumusunod ang resulta. Doon nagiging malinaw na ang tagumpay ay hindi hinahabol kundi hinahanda. Ang 7 ugaling ito ay hindi pang isang araw na gawain. Mga haligi ang mga ito na dapat patibayin sa paglipas ng panahon. Sa bawat araw na pinipili ang disiplina at dignidad, mas lumalalim ang pundasyon. Ang malalim na pundasyon ay hindi basta ginuguho ng pagsubok. Sa ganitong tibay, nagiging kalmado ang pagharap sa kinabukasan. May paalala ang Stoic na ang tunay na kapangyarihan ay ang pamumuhay ayon sa tama. Kapag tahimik ang konsensya, malinaw ang paghatol. Ang malinaw na paghatol ay humahantong sa tamang kilos. Ang tamang kilos ay unti-unting humuhubog ng makabuluhang buhay. Dito nagiging buo ang kahulugan ng pag-asenso. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalaman ay mas nagiging makapangyarihan kapag sabay-sabay na pinauunlad. Ang paglalakbay ay mas matibay kapag may kasamang may parehong direksyon. Sa patuloy na pagpili ng tama, nagiging payapa ang loob. Doon nagtatapos ang video, ngunit nagsisimula ang tunay na gawain sa buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.